Ibinaba ni Maginda ang hawak na cellphone at inangat ang paningin sa orasan na nakasabit sa pader. Mariin siyang lumunok. Mag-aalas 10 pa lamang ng gabi pero naiinip na siya. Nagpapabalik-balik siya ng lakad sa loob ng living area. Hindi na siya makapaghintay sa pagsapit ng umaga. Kailangan niyang makausap si Roy. Kailangan niyang makumpirma rito kung patay na nga talaga ang ex niya. Malakas ang pakiramdam niya na ang dating karelasyon ang gumugulo sa kanya. Ito ang nagpadala ng kahon na may patay na daga. Ito rin ang nagpadala ng kopya ng dati nilang larawan. Pero ang ipinagtataka lang niya, bakit? Kung sakaling buhay pa nga ito, hindi pa ba ito nakakapag-move on sa paghihiwalay nila? At kung sakali mang patay na nga, sino ang gumugulo sa kanya? Marahas siyang umiling. Hindi pa nagkakamali ang pakiramdam niya. Oras na kinutuban siya, madalas ay nagkakatotoo. Kung sakaling ang buhay pa ang dati niyang karelasyon, bakit ngayon lang ito nagpaparamdam? Bakit pagkatapos ng 5 taon? Muli niyang nilingon ang cellphone sa ibabaw ng coffee table sa harap ng mahabang sofa. Nilapitan niya ito at muling binuksan. Sa Green Coffee Shop, doon tayo magkita. 3:00 ng hapon. Nakagat niya ang ibabang labi nang makitang wala pa ring reply si Roy sa text message niya. Ano ba yan? Naiinis siya dahil mabagal ito kung sumagot. Nasabi na nga niyang emergency ang rason kung bakit niya ito kinokontak. Pero halos hindi na ito mag-reply sa mga mensahe niya. Humakbang siya patungo sa kitchen at binuksan yon. Dahil sa dami ng iniisip, hindi pa siya nakakakain. Matapos kumuha ng ilang strawberry, inilagay niya ito sa puting plato saka ito nilagyan ng whipped cream. Nagsimula siyang kumain habang nakatutok ang mga mata sa monitor ng kanyang cellphone. Nakatapos na siya ng isang strawberry nang ilapag niya sa ibabaw ng kitchen island ang cellphone at tumayo upang magsali ng gatas sa babasaging baso. Habang nakabukas ang ref, nagsimula siyang uminom hanggang sa maubos niya ang laman ng baso. Muli siyang nagsali ng gatas nang bigla siyang matigilan sa narinig na kaluskos. Pinanayuan siya ng mga balahibo nang marinig ang malakas na ihip ng hangin sa labas. Pakiramdam niya ay may naglalakad sa paligid ng bahay. Tuluyang kumawala ang isang hiyaw mula sa labi niya at dumulas ang hawak na baso sa kamay nang biglang tumunog ang kanyang cellphone sa ibabaw ng island. Kasabay nito ang pagkawala ng ilaw sa buong bahay. Diyos ko! Sambit niya at mabilis na napahawak sa tapat ng dibdib. Nanatili siya sa kinatatayuan habang ang tanging liwanag na nagbibigay sa paligid niya ay ang ilaw na nagmumula sa kanyang cellphone. Patuloy yon sa pagtunog. Nang lapitan niya ito at tingnan ang pangalan ng caller, nagtaka siya nang makitang ang pangalan ni Aliana, ang pinsan at siyang sekretarya rin ng asawa niya. Mabilis niya itong sinagot. Hello, Aliana! Hey, Maggie! I'm sorry to disturb you. Hindi kasi sumasagot sa mga tawag ko si Caleb. This is urgent. Can you hand him the phone? Sumilay ang ilang gitla sa noo niya nang marinig ang tinura ng dalaga. Wala siya dito, Aliana. Hindi ba nga may party siyang dadaluhan? What are you talking about? What party? Wala naman sa schedule niya na may party siyang pupuntahan at wala rin siyang nabanggit sa akin. Sa pagkakataong yun, muling bumalik ang kuryente at sumabog ang liwanag sa buong paligid. Mula sa tabi ng negosyanteng si Lorenzo Greco, dinala siya ni Lara palapit sa mga kaparehang nagsasayaw sa malaking espasyo. Hawak nito ang kanang kamay niya at hila-hila siya. Naglalakad ito ngunit ang tingin ay nakapukol sa kanya. May nang-aakit ng ngiti ito sa mga labi at malapot ang bawat titig na binibigay. Napangiti siya nang kunin pa nito ang isa niyang kamay at dinala yon sa bewang nito kasama ng isa pa niyang kamay. Pinulupot nito ang 2 kamay sa leeg niya at tuluyang pinagdikit ang mga katawan nila. Don't you think this is a little too close? Tanong niya rito sa mahinang boses habang sumasabay sila sa mabagal na saliw ng tugtugin. Mahinang natawa ang dalaga. I don't care. I want us to be like this. Lalo nitong pinaglapit ang muka nila. Kasabay ng paggapang ng mga kamay nito sa magkabila niyang muka. Tila ito nang aakit ng titigan siya sa mga mata. Humigpit ang pagkakahawak niya sa magkabilang bewang nito nang umangat ang isang paa nito at kumapit sa kalumiyad. Napayuko siya upang maalalayan ito.
hanggang sa ilang dangkal na lamang ang layo ng mukha niya sa nakalantad na cleavage ng babae. Muli niya itong hinila pataas at nagpatuloy sila sa pagsasayaw. Halos buong oras ay magkadikit lamang ang mga katawan nila. Dama niya ang init nito kaya hindi niya napigilan ang panayuan ng sandata. 1 oras pa ang lumipas bago tuluyang natapos ang farewell party ni Lorenzo Greco. Patungo na siya sa parking lot pero naiiling sa kakulitan ng dalagang bumubuntot sa kanya. "Dito ka na matulog. My uncle won't mind. He already knew about us and gave us his blessings." Matalim ang mga matang nilingon niya ito. "There's no us, Lara. Stop it already." Binuksan niya ang pintuan sa driver's seat pero mabilis siyang pinigilan ng dalaga sa braso. "Stay!" Ngumiti ito nang nang-aakit. "Paiinitin kita ngayong gabi." "Gusto kong mag-init ngayong gabi pero sa asawa ko, hindi sa'yo." Bigla itong natigilan sa sinabi niya. Mabilis na naglaho ang ngiti sa mga labi nito at tila sinampal ang mukhang inarkuhan siya ng mga kilay. Hindi niya yun binigyan ng pansin. Tuluyan siyang pumasok sa loob ng kotse at bahagyang natigilang na makitang umiilaw ang cellphone niya na nakasabit sa cellphone holder. Nang makita ang pangalan ni Aliana, ikinuha niya ito sa kasinagot ang tawag. "Gabi na, bakit ka napatawag?" Pumasok ka na maaga bukas. It's about Mr. Carlos. May gusto siyang baguhin sa napagkasundoan niyo. Naiiling siya nang marinig ang sinabi nito. "Sige, bukas na lang." Nasa party ka pa rin ba? Kaninong party? Hininto niya sa pag-atras ang kotse at kunot ang noong napatigil sa sinabi ng babae. "Paano mo nalamang nasa party ako?" Well, you're not answering my calls. Tinawagan ko si Maggie and she's the one who told me. Napapikit siya ng mariin, kasabay ng mahinang pagmumura. Ibinaba niya ang tawag at halos paliparin na ang kotse palabas ng gate ng mga Greco. Hindi nagsasalita si Maginda habang nagtitimpla ng kape para kay Caleb. Nakaupo na ang lalaki sa silya nito at kanina pa nakatingin sa kanya. Alam niyang gusto siyang kausapin ng asawa, ngunit naghahanap lang ito ng tamang tiyempo. Kagabi nang magbalik ito mula sa party ng pinuntahan, ay nagpanggap siyang tulog na. Ang paalam nito ay sandali lang sa dadaluhan, subalit inabot ito ng ilang oras. Masyado ng maraming problema ang iniisip niya, kaya ayaw na niyang dagdagan pa ang mga ito. Isa pa, kung ano man ang dahilan kung bakit hindi alam ni Aliana ang party na dinaluhan nito, sigurado siyang valid naman ito. Hindi na nila kailangan pang pag-usapan yun dahil alam niyang hindi siya magagawang lokohin ni Caleb. She married Caleb Silvero, the rich womanizer who changed himself for the better, just for her. Kung lolokohin lang din siya nito, hindi na ito dapat pang nagpakasal sa kanya. Nang ilapag niya sa tabi nito ang tasa ng kape, mabilis na hinawakan ng lalaki ang kamay niya upang kunin ang atensyon niya. Nagtatakang nag-angat siya ng tingin dito. "Yes, mahal. Do you need anything?" Malamlam ang mga mata ng lalaki. Halata ring hindi ito nakatulog kagabi. Huminga ito ng malalim. "About last night." "Tungkol ba sa party?" Maagap itong tumango. Hindi ko nasabi kay Aliana." Ngumiti siya sa asawa at hinawakan ang kamay nitong nakahawak sa isa pa niyang kamay. Ibinaba niya yon at tumango. "It's okay, mahal. There's nothing to explain. Hindi naman lahat alam dapat ng sekretary mo." Bahagya itong natigilan bago sumilay ang maliit na ngiti sa mga labi. Napapatango itong tumugon sa kanya. Yeah, you're right." Matagal silang nagkatitigan matapos yon. Tiwala siya kay Caleb. Alam niyang hindi siya magagawang ipagpalit nito sa iba. Ramdam niya yun. Hindi ito ang tipo ng lalaki na nangangaliwa. Napaka-imposibleng magtaksil ito. Nakita niya kung paano bumaba ang mga mata nito sa mga labi niya. Unti-unti nitong inilapit ang muka sa kanya. Siya may ipinikit din ng mga mata habang hinihintay ang pagdantay ng labi nito. Ngunit mabilis silang natigilang pareho nang biglang tumunog ang cellphone nito. Sabay pa silang napalingon sa umiilaw na cellphone ng lalaki na agad nitong kinuha at ipinasok sa loob ng sarili nitong bulsa. Istorbo. Pagbibiro nito sa kanya. Napatawa rin siya bago tumayo at lumapit sa fridge. Nagsalin siya ng gatas sa sariling baso at uminom. "You should go. It's almost 7:30. Halatang ayaw pang umalis ng lalaki. Pero hindi niya ito pinigilan. Gusto niya rin talagang umalis ito dahil iniiwasan niya ang tanongin nito. Nagtitiwala man siya sa sariling asawa, may kung ano pa rin sa kaloob-looban niya ang gustong mag-usisa.
Hindi siya mapakali dahil unti-unti siyang kinakain ng kaba na hindi niya maipaliwanag kung saan nagmumula. Pwede kong mag-half day ngayon. Maya-maya ay narinig niyang sabi ni Caleb. Mula sa mga pagkain ay bilaling niya rito ang tingin. Nakatutok ang mga mata nito sa kanya. Tumayo ang lalaki at nilapitan siya sa kaniyakap. Do you wanna go out? Kunot ang noong tumitig siya rito. Bakit ba pakiramdam niya parang bumabawi ito sa kanya? Wala naman itong kasalanan para gawin yun. Para saan? Puno ng pagtatakang tanong niya. Umiling ito. Wala lang. I just wanna spend some time with you. Napangiti siya sa sinabi nito. Ibinaba niya sa ibabaw ng kitchen island ang baso na may lamang gatas, saka yumakap din sa lalaki. Gusto nga rin niya ang makasama ito. Pero naalala niyang ngayong araw siya makikipagkita sa lalaking si Roy. Maybe next time. Kumalas ang lalaki sa yakap niya at pinagmasdan siyang mabuti. Then let's just stay here. Let me cook for you and let's watch your favorite K-drama together. Mahina siyang napatawa sa narinig. Umiling siya sa asawa bago tuluyang kumalas sa pagkakayakap dito. Muli niyang dinampot ang baso na may gatas, saka dinala sa mga labi. Ayaw mo ba akong makasama? Nagtungo sa likuran niya ang asawa at niyakap siya. Umiling naman siya rito. It's not that. Ayaw ko lang maapektuhan ng work mo. Hindi ba nga pinapapunta ka ni Aliana sa trabaho dahil sa urgent na problem? Narinig niya ang mahinang pagmumura ng lalaki. Oh yeah, I forgot about that. See? Now go. Kailangan ka ng kumpanya. Dahil doon ay walang nagawa ang lalaki kundi pumayag sa kagustuhan niya. Kinuha nito ang briefcase at lumabas ng kanilang bahay. Nakasunod naman siya sa likuran nito. Matapos itong halikan sa pisngi, kumakaway siyang nagpaalam sa lalaki. Nagtuluyang mawala sa paningin niya ang kotse nito. Muli siyang umiling habang iniisip ang nangyari. Tama naman ang sinabi niya kanina. Hindi lahat ng ginagawa ni Caleb alam ni Aliana. Sekretarya niya lang naman ito. May mga bagay pa rin na hindi nito malalaman. Pabalik na siya sa loob ng bahay nang muli siyang natigilan dahil sa naisip. Ang party na dinaluhan ni Caleb kagabi ang siyang unang party rin na hindi siya isinama nito. Napabuga siya ng hangin kasabay ng pagpikit ng mga mata. Ayaw niyang mag-isip ng masama sa asawa. Hindi yun magagawa sa kanya ni Caleb. Buong araw ay inabala niya ang sarili sa paglilinis. Paulit-ulit din siyang tumitingin sa oras dahil hinihintay niya ang pagsapit ng 3:00 ng hapon. Gusto na niyang tuldukan ang isa pa niyang alalahanin. Pagsapit ng 2:00 ng hapon, naghanda na siya para sa pagkikita nila ng dating kaibigan. Pinadalhan pa niya ito ng mensahe upang ipaalala ang napag-usapan nila. Pero katulad kahapon, hindi na naman ito nag-reply sa text niya. Nagtuluyang matapos sa pag-aayos. Wala pang 2:30 ay nasa labas na siya ng bahay at paalis na. Nagmamadali siya kaya hindi niya nagawang pansinin ang lalaki sa loob ng isang abuhing sasakyan. Tahimik itong pinapanood siya hanggang sa makasakay siya ng taxi. Nang makalayo ang taxi na sinasakyan niya, dinukot ng lalaki ang keypad cellphone nito sa loob ng bulsa at may tinawagan. Hindi makikita ang muka ng lalaki dahil nakasuot ito ng asul na cap at pasadyang nakababa ang muka. Hello, nakaalis na sa bahay si Maginda. Oo, papunta na siya sa lugar na napag-usapan nila. Sandaling tumigil sa pagsasalita ang lalaki at nag-angat ng muka. Pilit nitong hinahabol ng tingin ang nakalayo ng taxi kung saan lulan ang babae. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya iwawala sa paningin ko. Muli nitong ibinaba ang tawag at tuluyang pinaandar ang kotse. Ipinatong ni Caleb ang blue folder sa mga papeles na tapos na niyang pag-aralan at pirmahan. Halos buong araw nilang pinroblema ang demand ng isa nilang VIP client matapos pumalpak ang isang tauhan niya sa ginagawa nilang project. Kanina ay nagkasundo sila at naayos ang problemang profit share na hinihingi nito. Natapos na rin niya ang iba pang alalahanin para sa araw na yon. Itinaas niya ang relong pambisig at nakitang mag-3:00 na ng hapon. Kinuha niya ang cellphone mula sa pocket niya sa suot na jacket blazer sa kabinasa ang mga ipinadalang mensahe ni Lara. Ang usapan nila ay magkikita sila ng maaga sa araw na yon dahil balak din niyang umuwi ng maaga kay Maginda. Hindi man nagsasalita ang babae, alam niyang unti-unti na itong nagdududa. Kitang-kita niya yon sa mga pag-iwas nito sa tingin, kilos at maging sa usapan. Si Maginda, kahit hindi ito mahilig lumabas at makipag-socialize sa ibang tao, marunong itong magbasa ng galaw ng iba at napagtatagpi-tagpi nito ang mga pangyayari.
Iniwan niya ang opisina at sinabi kay Eliana na uuwi na. Sinabi na rin niya dito kung may kailangan ay siya ang tawagan nito at hindi si Maginda. Why do I have a bad feeling about this? Nagdududa siyang tinitigan ng babae. Nagbuga siya ng hangin at umiling. Eliana, may iniisip ng problema si Maggie. Please lang, wag na nating dagdagan. Hindi na niya ito hinintay na makasagot. Mabilis siyang lumabas ng opisina at sumakay sa kotse para puntahan si Lara. Naghihintay sa isang mall sa Quezon City ang babae. Nang marating ang mall, nagtungo siya sa second floor kung nasaan ang maliit na Dunkin' Donut coffee shop. Naroon at naghihintay ang dalaga. Nang makalapit siya sa dulong lamesa kung saan ito nakaupo, agad siyang natigilan nang bigla itong tumayo at hinalikan siya sa mga labi. Lara! Suway niya rito at pasimpleng nilingon ang paligid. Pasalamat na lang siya dahil walang masyadong customer sa loob at ang mga staff ay tutok sa kanilang mga trabaho. Inis niyang binalingan ng babae. Hindi ka ba nag-iisip? Ang daming tao sa paligid. Umikot ang mga mata nito. So what? Huwag kang ang praning. Hindi lahat ng tao kilala tayo. Umupo siya pagkatapos magbuga ng hangin. Pinili niyang tumalikod mula sa mga tao at humarap sa pader. Inalis ng dalaga ang malaking sunglasses na suot nito. At saka kaya nga dito kita pinapunta wala naman masyadong tao rito. I wanted to hold you in public. Kunot ang noong binalingan niya to. Namumungay ang mga mata nito subalit seryosong nakatingin sa kanya. Biglang nagbalik sa kanya ang napag-usapan nila ni Lorenzo Greco nung gabi ng party. Ang tungkol sa past ng babae at ang galit nito sa mga lalaki. You know we can't do that. Hindi lang reputasyon ko masisira oras na nakita tayo magkasama. Pati ikaw at ang pagmumodelo mo. Sumimangot ito bago binawi ang tingin at tinuunan ang